So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, tatalakayin natin ang Tecno Spark Go 2 kung sulit ba talaga siya i-purchase ngayong 2025. So tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video nga, since marami ngayong nag-aabang ng 9/9 sale, maraming nagde-decide ano ba ang perfect na i-purchase na smartphone ngayong 2025. So this topic is of course nakamaganda na budget smartphone din na na-try ko ngayong mid-2025, which is the Tecno Spark Go 2. Nakalabas lang yan noong July 2025. At when it comes sa SRP niya, medyo magulo talaga ang SRP ng Transsion. Kasi iba yung presyo nila sa mall, which is sa SRP, minsan mas mataas pa nga sa SRP pag sa mall, pero sa online sobrang baba lang. At ang magandang balita, pag clinic nyo tong view products natin, may special voucher po na naghihintay para sa inyo pag chinek out nyo po yung Tecno Spark Go 2 dyan. So yung Tecno Spark Go 2 for the 3GB 64 is 3299, and the 3GB 128 is 3599 SRP. Pero tingnan natin siya ngayon sa official store ni Tecno sa online. Yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa presyo ng Tecno Spark Go 2, asahan nyo na mas mura talaga siya dito sa atin sa online. Kaya dyan lang kayo bibili ng Tecno Spark Go 2. So yun, when it comes sa specifications nito, based sa aking observation, sa aking full review, napakasulit naman ng overall talaga na specifications niya. And nakuha ko tong Tecno Spark Go 2 ko, the 3GB 128 sa halagang 3,000 sarado nung sale. So there's a possibility na baka ganyan din na makuha yung presyo pag bumili kayo dito sa ating view products kasi may special voucher dyan. And when it comes sa specifications niya, nakakatuwa naman for a budget smartphone, hindi sila nagbigay ng pangit na chipset kahit sobrang mura lang na itong device na to. Which is yan naman na talaga dapat ang ginagawa ng mga brands na it's 2025, medyo pabigat na ng pabigat ang mga application or games. Kailangan na talaga na makipagsabayan ng mga chipset na budget segment, which is meron naman din dito sa Tecno Spark Go 2. Kasi nakakatuwa yung chipset na to is yung parang talamak na ngayon na chipset when it comes sa budget segment ngayon, which is Unisoc 7250. Or sabihin na natin Unisoc T612. I think this is the rename na chipset ng Unisoc T612. Baka para naman bago sa pandinig ng mga consumers. Pero pag tinignan nyo yung specification, GPU and octa-core CPU niya, parehong-pareho sa Unisoc T612. Kaya for me, that is a rename or rebrand ng T612. Pero when it comes sa performance, nakakatuwa na kayang-kaya mag-handle to ng mga modern games, even ML, at Genshin Impact sa lowest settings. Lowest settings ng Genshin, okay na okay, pero always manage your expectation while playing kasi may mga frame drops pa rin siya dahil mabigat naman talaga ang Genshin Impact. Pero at least, di ba, sa halagang 3,000 to 4,000 pesos makakalaro na kayo. Kasi before, noong 2020, 2021, 5,000, 6,000 pesos smartphone, ang babagal po ng chipset na yan. Kaya let's appreciate the innovation, let's appreciate yung mga bagong chipset ngayon na mas snappier na sila at sobrang mura na lang. Kasi dati, ang talamak na chipset noong 2021 or even 2022 is the MediaTek Helio P35 with the price tag na 5,000, 6,000, di ba? Doon pa lang, navigation, masakit na sa ulo. Dito, 3,000 pesos or 4,000 pesos, even for day-to-day tasks, hindi po mabagal ang Tecno Spark Go 2. Yun naman na maganda doon. Including yung kanyang screen size. When it comes sa screen size niya kasi, perfect na perfect yung ganitong screen size for a budget smartphone ngayon 2025. Kasi syempre lahat ng consumers ngayon or majority ang hinahanap is malaking display. Ginagamit kasi nung iba sa trabaho nila, especially sa mga motor taxi riders natin as a navigating tool. Kailangan mas malaki-laki yung mga navigating tool nila para makita nila ng mas okay yung Waze or yung Google Map. At yun nga, medyo rare to sa mga budget smartphones today. Punch hole display na rin ang Tecno Spark Go 2 na compare din sa karamihan
or majority rin ng mga budget smartphone with this kind of price tag, naka-notch display pa rin sila. So, mas better viewing experience tayo dito sa Tecno Spark Go 2. Hindi lang yon 120Hz screen refresh rate pa. Itong device na to na very useful of course sa mga ibang games na baka masupport din soon dito sa smartphone na to. So, display and all is all goods na all goods sa Tecno Spark Go 2. It's very snappy. Camera next. When it comes sa camera nito, 13 megapixel lang equipped ng main camera niya. Again, single camera lang po ang Tecno Spark Go 2. Dahil yung pangalawang lente niya, I think is, ano siya eh, parang hindi ko alam kung IR blaster ba yun or auxiliary lens. Pero ang pinaka-useful lang talaga dyan, yung isang lente niya which is a 13 megapixel na main camera na meron dito po sa Tecno Spark Go 2. Malinaw naman po ang mapoprovide ng mga photo samples na itong smartphone na to for its price na 3 to 4,000 pesos. For me, mas better siya na 13 megapixel compared dun sa Xiaomi Redmi A5 na merong 32 megapixel pero hindi ko ganun nagustuhan yung quality ng kanyang photo. So again, hindi naman po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera, nagbe-base pa rin tayo when it comes sa sensor or sa operating system or sa camera software. So yun, camera nito, panigurado may enjoy nyo rin naman or magugustuhan nyo rin naman yung quality ng Tecno Spark Go 2. Next, yung speakers niya. Yung speakers niya rin yung pambato dito sa smartphone na to for a price tag nga ulit na 3 to 4,000 pesos. A huge advantage sa mga ibang competitors niya na meron lang na single speaker. Yung ibang mga brands, naglalagay sila ng single speaker pero tinataasan nila yung volume beyond 100% volume. Usually 200, 300, 600, 400 pero single speaker sila. Kasi for me, mas better yung balance yung sound, mas better yung balance yung bass at yung loudness, di ba? Maganda yung bass, buo yung tunog, tapos malakas, which is meron dito sa Tecno Spark Go 2 na natuwa ko sa sobrang mura niya lang nakapag-provide sila ng dual steer speakers na usually nakikita natin sa high entry levels, mid-range, and of course, flagship smartphones. Next, yung battery. The battery is just fine for its price din and the minimum na pwede na talaga nating makuha for a budget smartphone. 5,000 mAh na removable battery and 15-watt fast charging rate siya. Again, yung 15-watt fast charging rate na equipped ng Tecno Spark Go 2, yan na rin po yung pinaka-minimum na pwede na natin makuha for a price na 3 to 4,000 pesos. Again, bago tayo magreklamo sa specs ng isang device, tignan nyo muna kung magkano nyo nakuha yung smartphone. Ang dami kong, medyo nadidisappoint ako sa ibang nagko-comment na nagreklamo pa sila sa chipset ng isang device, tapos nakuha nila ng 3 to 4,000 pesos. I think, dapat, ibahin natin yung stereotyping sa ganun. Again, bago kayo bumili, tingnan nyo kung magkano. Dahil yung 4,000 pesos na budget, hindi po malaki yan for a smartphone. Kung gusto nyo ng solid, na sobrang bilis, mataas ang RAM at ROM, magandang overall specifications, magdagdag kayo ng budget. Nakakatuwa kasi sa mga brands na go-offer sila ng mga murang smartphone na merong reasonable specifications sa mga consumers natin na kumbaga tight ang budget. Na sa ganitong presyo, makakagamit na sila ng cellphone na merong specs na hindi mabagal. Kaya for me, when reviewing a smartphone, na-appreciate ko talaga yung mga brands na sobrang mura tapos hindi po mabagal. Like the Tecno Spark Go 2. Pero 2 variants ang ino-offer nito 3GB64 at 3GB128. Doon lang tayo medyo na-disappoint when it comes sa RAM. For me, 3GB64 okay. Pero 3GB128 na ternuhan mo, medyo skeptical kasi merong Infinix Smart 10 na 4GB 128 na hindi po sila ganun nagkakalayo ng specification, same chipset, tapos mas mataas ang RAM ng isa. So, syempre, ang mga consumers maguguluhan ngayon. Pag nakuha nyo naman yung 3GB 128 ng Tecno Spark Go 2 sa halagang nakuha ko ng 3,000 pesos, for me, sulit yun. Pero pag nakuha nyo siya ng 4,000, for me, 3GB of RAM is a big no-no for a price tag na 4,000 pesos. Usually kasi ang nag-offer na ng ganyan, 4GB na. Again, let's take note na maraming competitors din itong Tecno Spark Go 2 kaya hindi may iwasan ng mga consumers mag-compare sa mga ibang brands. So, yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa big question, Lods, sulit ba ang Tecno Spark Go 2? The quick answer dyan, definitely yes. Kasi usually, yung 3GB64, possible, pwede nyo makuha yan pag sale. Pag nasa mood si Tecno,
makuha nyo yan ng 2.8, 2.7, napakasulit ng 3 gig 64, tapos yung 3 gig 128, makuha nyo ng 3,000, okay din yan. Again, ngayong 99, i-add to cart nyo na po ang TechnoSpark Go2 na nandito po yung link niyan dito sa ating video, yung view products. Dahil dito sa ating view products, may naghihintay pong special voucher para sa inyo. Again, perfect na perfect ang TechnoSpark Go2 sa lahat ng mga consumers na naghahanap ng secondary smartphone, consumers na naghahanap ng smartphone na for navigating, online business, panimulang cellphone ng anak nila, at syempre for multimedia. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision, lalo-lalo na magsisale na. Kaya pag hinihintay nyo, add to cart nyo na po ang TechnoSpark Go2 dito sa ating view product.